kunot yung noo ni Brother June. Kanina pa, namamangha ka ba sa kanilang... Namimili po siya ng TV na ibibigay. Oo eh. Nakakakonsumi na kasing makita. Alam niyo mga babaeng may asawa, huwag kayong mag-sakripisyo ng gusto sa ganyan. Family planning, importante yan. Pero hindi po pwedeng ang babae lang ang magpakahirap. May patali-tali, may inom-inom, may injection. True. Pwede naman yung asawa niyo. Correct. Ang tawag doon, vasectomy. Bakit kayo lang ang nagpapakahirap yung asawa niyo puro pasarap? Hindi ayos yun. Unfair. Hindi balanse. Correct. Pag-aralan niyo yun, ha? Ang sa akin lang, para lang matapos na, sabi sa Ephesians, kung nagbubukas kayo ng Biblia, hanapin niyo sa Ephesians, huwag daw nating pagtagalin yung galit. Pwede tayong magalit nang hindi nagkakasala. At kung magalit, huwag patagalin. Pag pinatagal ninyo, itinatanim nyo rito, nagbubunga yan. Yung kaaway mo, lahat ng gawin yan, nadinig ko dito kanina, wala ka nang makikitang maganda sa gagawin ng kaaway mo. So, alisin ang galit na yan at tatanda kayo. Kayong mga may asawa na nagsasama sa... Mag-apat kayong nanonood ng telebisyon. Ang tagal, ilang oras kayo magkakasama doon, tapos kayo nag-aaway kayo, nakakaya kayo. No? Sobra na ang oras nyo at hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo sa excess time ninyo. Siguro dapat mag-isip kayo ng mga bagay na magiging productive kesa doon sa nagpapatay kayo ng oras ng panonood ng telebisyon. Hindi naman kayo nakatutok sa Channel 5 alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa face-to-face. Tama! Harapan! Tama! Ayan, dapat lang. Eto na, Doc Camille, ano sa palagay mo? Okay. Alam nyo, dito kasi kitang-kita kung bakit nagkakaroon ng mood swings. Hindi natin talaga pa pwedeng sabihin na ito ay sa kadahilanan na kayo ay may implant or nagka-contraceptives. Kasi ito, pwedeng yung depressive symptoms nyo ay predisposing factor. So anong ibig sabihin nito? Yung possibility nung dalawa na si Tess at saka si Lilet, kasi pwedeng nakaranas kayo ng postpartum depression dahil infant yung mga anak niyo, wala pang 1-year-old, di ba? So talagang maaaring kayo, nakaranas kayo ng tinatawag nga nating postpartum depression at ito ay lumalala kung sinasabi natin na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na may support group kayo, yung support group niyo nag-aaway. Pangalawa, alam niyo ba, napakalaki ng epekto nito dun sa mga bata, hindi lang sa inyo. Maaari sa inyo, nakikita niyo yung physical changes, pero yung epekto nito sa mga inaalagaan yung mga sanggol, una, yung possibility na sila ay maaari maging sensitibo paglaki at hindi sila magkakaroon ng healthy relationship sa ibang tao. Pangalawa, merong possibility yung cognitive development. Ano ibig sabihin nun? Yung pagkakataon na mas magkaroon sila ng mas maging magaling sila sa eskwela or mas madali silang magkaroon ng comprehension, yung mga ganong bagay, naaapektuhan yun dahil kasi yung mood swings, lalo na kung kayo ay nagbe-breastfeed, ay malaking impact nun sa mga sanggol. So sana intindihin nyo maigi ha, yung bangayan na yan, lalo na kung nadidinigan ng mga bata, kahit sabihin yung 10 months old or even 1-year-old, sila ang maapektuhan ng husto. So sana magkais kayo ha, dahil kasi yung pinakita nyo dito, kung ako yung anak nyo, talagang siguro kahit ako malilito at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. So, Oo, kasi sila naman ay, di ba, magkakaibigan dati. Attorney Lorna, ano ba ang nakikita mong mas malaking kaso rito? Yung hindi pagbabayad ng utang o yung nasabing TV na sinira? Actually, pareho, no? Unang-una, nakakalimutan natin yung issue ng hindi pagbayad ng kuryente, no? Kasi kabit lang kayo, eh. Mas malaki yun. Kung illegal connection, yung electricity na yan, at siya lang may metro, ang tawag doon, electricity theft. Dapat ang mangyari dyan, para hindi kayo mag-away, mag-separate metering kayo. Separate sana ang metro nyo. Hindi kayo nakikimetro sa iba. Ayun talaga ang source ng away. Kung minsan kasi isang metro lang, pag hindi magbayad yung mga kung sabihin natin illegal connection, sabit ka.
At malaking penalty nun, 50,000 to 100,000, yung tinatawag na electricity theft. So, at yun ang start ng away nila. Yung question mo, kung TV ang nasira at may utang sa electricity, pwede bang ibayad na lang yung TV? Theoretically, oo. Ang tawag dyan ay dasyon. Dasyon dasyon. and pago. Kunyari, yung utang ay 5,000, yung nasirang TV, nasira na, imbis na pagawa mo, bigay mo na lang. Sa kanila na yung spare part, pwede yon. Yung property for money or cash, no? Pwedeng exchange deal. Parang barter, no? Pero kailangan ng consent ng isa't isa. And lastly, nakita naman natin, lagi dito sa face-to-face, ang problema, yung duty ng barangay to inform. Yung 4Ps na yan, hindi lumalapit kasi hindi nila alam na napakaganda ng benefits ng 4Ps. Yung solo parent na yon, hindi rin nila alam. Yung reproductive rights nyo, no, yung mga ganyan, yung epekto, dapat, so, alam nila yung effect. Dapat gawin ng DSW or local government o barangay na gumawa na ng gumawa ng information. Pag nandun kayo, i-distribute na lang, ha? Nasa initiative yan ng barangay. So, sa susunod ng eleksyon, piliin nyo ng mabuti kung sino ang barangay captain nyo at barangay officials. Kasi yung mga karapatan nyo ay kung minsan depende sa galing o sa katamaran ng barangay captain nyo. Correct. Palagay ko, Attorney Lorna, may kakulangan talaga din sa IRR niyan.